Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, puro palusot, puro Duterte, script nyo, aray ko po. Congressman Rize sinigawan si Janet Garin, puro palusot, bistado, ayan mga kababayan. Patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So ito mga kababayan, panoorin po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. President, you owe it the people. Magpaliwanag ka, huwag kang magtago sa mga spokesperson mo na nagpapalusot lang. With due respect, Honorable Arize, merong proseso, merong sistema, nagkataon lang na malamang may umabuso. At yung pag-abuso na yon ay hindi mo pwedeng ituro sa kahit sino na walang preba. If we want to reform the system, let us reform the system through a transparent budget process. Huwag yung turo dito, turo doon kasi gulong-gulo na ang Pilipinas. Gulong-gulo na ang mga tao. Gulong-gulo na ang mga tao kasi ginugulo nyo ang mga tao. Diba? Ganun yun mga kaubayan. Gulong-gulo na kasi ginugulo po ninyo ang taong bayan. Sinasabi mo ebidensya. May ebidensya na nga Si Saldi ko nagsasabi na itong dalawang hinayutak na ito ang mastermind, diba? Galit si Garin mga kababayan, tinamaan yata sa sinabi ni Congressman Rize, no? Let's base our comments, our statements on facts. Kaya balikan natin. Kung puputulin natin may I respond, Mr. Speaker? May I respond? Yes, if I may, Mr. Speaker, Can we that's why allow my the question lady is, to finish? kung puputulin natin ang problemang ito, let us not have motherhood statements. That's a definite proposals to address the problem. So my question, Mr. Speaker, can the Honorable Arize enumerate the reforms that he believes are needed so that we will be guided to do this? Mr. Speaker, maliwanag po ang sinabi ko kung napakinggan niya. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, CAA, sinalaula ng Kongreso, pinawasan ang pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. It's specific yun. 2024, binawasan, sinalaula ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Let us go to the constitutional process. Di po ako nananawagan ng BBM resign. Kung gusto po natin panagutin ng Pangulo, may impeachment. Kung gusto po natin panagutin at ipakulong mga magnanakaw, huwag nating madaliin, bantayan natin ang paggulong ng hustisya. Anumang kaguluhan ay lalong magpapahirap sa mamamayan na walang kalaban-laban. Mr. President, you owe it the people. Magpaliwanag ka, huwag kang magtago sa mga spokesperson mo na nagpapalusot lang. Pass the reforms, convince your allies in Congress. Bayaran niyo ang inyong pagkukulang sa pamamagitan ng pagtama sa sistema. And finally, Mr. Speaker, dear colleagues, we cannot ignore the allegations made by Mr. Saldico regarding the supposed 100 billion insertion. Madali namang malaman ang katotohanan. Therefore, I respectfully move that we call the Secretary of the Department of Budget and Management, the Secretary of Finance, and the NEDA Secretary to a question hour here in Congress as soon as possible. So move, Mr. Speaker. Maraming salamat po. Thank you very much, Ms. Honorable Rize, Majority Leader.
Mr. Speaker, I move to refer the speech Mr. Speaker, The Honorable D.S. Garin is recognized. Mr. Speaker, if the Honorable Erice is willing to yield to some questions. Mr. Speaker, Majority Leader. I move to extend the privilege hour to allow the interpellation of our Representative Garin and to also for other members of our House who have expressed interest in availing of the privilege hour, Mr. Speaker. There an objection? Chair hears none. Motion is carried. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Madam Majority Leader. Mr. Speaker, kanina narinig ko yung katapusan ng speech ng ating kasamahan, si Congressman Erice, when he mentioned yung mga spokesperson ay nagpapalusot lang. Can he expound on the specifics of this crucial allegation? Well, Mr. Speaker, distinguished colleague, kita naman natin yung mga sagot ni spokesperson de Castro. Kung naririnig po siya, kuminsan po, parang na-imagine ko, pag galit na galit sa akin yung asawa ko, ayaw ko na marinig yung mga susunod pang sasabihin. Sapagkat, bukod sa acerbic, nililigaw po. At instead na magkaroon ng clarity ng mga tanong, ay ibinabalik lang po sa ibang mga issue. Kaya sa tingin ko Mr. po, Speaker, can Correct. we categorically ask the Honorable Erice what specific statement of the spokesperson is he referring to and is alleging to as palusot? Ay nako Garin, ay nako Garin ha. Parang hindi ka naman nakatira sa Pilipinas, no? Kung pakinggan mo kaya si Castro, no? Para malaman mong puro palusot lang talagang ginagawa nila, no? Hindi ka ba nanonood ng balita? Hindi ka ba nanonood ng press briefing diyan sa Malacanang, no? Nako, manood ka Garin para malaman mo at hindi ka na nagtatanong kasi pag nagtanong ka ngayon, parang ang lumalabas magkatulad na kayo ni Castro, no? Puro na lang kayo palusot. well, for example, the 100 billion in insertions, dapat sagutin po yun. Hindi pwedeng sabihin na baliwala yun. Yung 100 billion insertions, dapat po sagutin. Kasi po nakita ko yung listahan nun. For example, doon sa 100 billion in insertions, merong 1 billion for Philippine Coconut Authority. Na yung sa listahan ni Congressman Saldico. Wala namang problema doon. Kung nagbago ang isip ng Pangulo at kailangan niya maglagay sa Philippine Coconut Authority, wala namang masama doon. Kung basta hindi ghost project. Kung tayo na nga sa Kongreso, nakakapag-palit tayo nakakapag-insert tayo, nakakapag-divert tayo, yung Pangulo pa kaya, budget niya yun, yung hindi pwede magpalit. In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang sinasabi po ba ng ating kagalang-galang na kongresista ay yung mga ipinapasok na line item during the bicameral conference committee or the Committee on Appropriations of both houses are recommendations from the President? Yes. Mr. And Speaker, he can change his mind anytime. may you reiterate? Pasensya na po, medyo hindi po klaro yung last statement. You can check the... Yes, for example, as I have said earlier, Mr. Speaker, kung nagbago ang isip, because ang budget po ginagawa natin ng Executive Department January pa lang. So, bago po dumating sa atin yan, 8 months, 9 months, bago po yung approval, almost 9 months na. Maraming mga exigency, ang serbisyo, na pwedeng magbago ang isip ng Pangulo, na pwedeng siya mismo ang magrekomenda ng pagbabago ng budget. And Ang wala ibig pong masama sabihin- dyan. At for example nga, binibigyan ko na kayo ng specific example, at madaling malaman yan kung Pangulo nga o hindi ang nagpabago niyan. Patawag lang natin yung administrator ng Philippine Coconut Authority, tanong natin saan galing yung 1 billion na insertion. Hindi po ba Nalaman natin ang nararapat, katotohanan. hindi po ba nararapat, Mr. Speaker, distinguished colleagues, na ang dapat nating tanungin ay ang miyembro ng Bicameral Conference Committee dahil ito naman ang naging proponent doon sa mga alleged insertions. Ang sa akin lang, Mr. Speaker, distinguished colleagues, is orient me, my distinguished colleague, Honorable Erice, paano po ba ang nagiging sistema ng budget process?
Kasi sa pagkakaintindi ko, ang budget call starts during the month of March, where all cabinets present, defend their budget. It reaches the cabinet sometime in April, and after that, it goes through the series of vetting, after which it is transmitted to the House, both houses, Congress and Senate, for deliberation after the State of the Nation address. Pagkatapos po doon ay nagiging GAB, nagiging GAA, pero doon po merong prosesong first reading, second reading, third reading, bicameral conference committee meetings, at nagkakaroon na nga ng pinal na bersyon kung saan pinipirmahan ito ng presidente bilang pagsang-ayon doon sa ginawa na ng both houses after deliberation. Tanong, Mr. Speaker, nagbago po ba ang prosesong ito? At kailan po ito nagbago? Noong 19 Congress po, Mr. Speaker, nagbago po dahil napaka-supermajority ang ating Kongreso. Alin po At ang napakamalakas specific? po. Nung nakaraan po, wala po ako, nandun po kayo. Nung nakaraang 19 Congress, naroon po, Mr. Speaker, si Congresswoman Garin. Ako po, wala nung 19 Congress. Pero alam po natin na napakalakas po ng Committee on Appropriations Chairman noon na si Congressman Saldico. Palagay ko po, hindi ganon, hindi mangyayari ito sa ating national budget. So ang naging problema, Mr. Speaker, ay ang naging kinatawan or head ng Committee on Appropriations, pero hindi na bago ang proseso ng pag-approve ng budget. Is that what I'm getting? Well, may mga pagbabago po dahil Alin po ang maging- specific na pagbabago, Mr. Speaker, For example sa po, budget yung process? sa aking pagkakalam, yung small committee, hindi na po nalalaman ng mga miyembro ng kinatawan yung mismong inaaprobahan at pinapasa sa Senado. So Pangalawa dito sa mga pagbabago, meron pa po. sa dito Bukod sa po doon- pagbabago, Honorable Erice, nakasaad ba dito na yung presidente ay nagbibigay ng proposal during the bicameral conference committee meeting? Hindi po natin alam yan. Sila lang po nakakaalam. And this is precisely my kaya nga po point. nagtatago na sila lahat. This is Lahat sila, wala na precisely rin my alam. point, Mr. Speaker, distinguished colleagues. Managot ang dapat managot. Kung sino man ang lumait at nanggulo ng proseso ay dapat managot. But we can't muddle the issue by finger pointing and saying na ito si Juan, ito si Maria, ito si ganito ang nagpasok. Mas lalong nagiging magulo ang sistema. Ang katotohanan, Mr. Speaker, with due respect, Honorable Arice, merong proseso, merong sistema, nagkataon lang na malamang may umabuso. At yung pag-abuso na yon ay hindi mo pwedeng ituro sa kahit sino na walang preba. If we want to reform the system, let us reform the system through a transparent budget process. Huwag yung turo dito, turo doon kasi gulong-gulo na ang Pilipinas. Gulong-gulo na ang mga tao. Let's base our comments, our statements on facts. Kaya balikan natin. Kung puputuli natin May I ang abuso respond, na Mr. to, Speaker? May I Yes, respond? if I may, Mr. Speaker, Can we that's why allow my the question gentlelady is, to finish? kung puputulin natin ang problemang ito, let us not have motherhood statements. Let's have definite proposals to address the problem. So my question, Mr. Speaker, can the Honorable Erice enumerate the reforms that he believes are needed so that we will be guided to do this? Mr. Speaker, maliwanag po ang sinabi ko kung napakinggan niya. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023 CAA. Sinalaula ng Kongreso. Pinawasan ng pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya. Hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. It's specific yun. 2024, binawasan, sinalaula ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis.
Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number 1 na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng presidente. Ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez. Hindi ba sila nag-uusap? Mr. Speaker, distinguished colleagues. Pangatlo, Can we allow the gentleman to finish? Yes, please. Pangatlo, kitang-kita naman natin. Balitang-balita, dalawa na nag-uusap sa pagbabago ng budget. Yung mga member ng BICAM, hindi alam. Sinabi ni Senate Finance Chief Grace po, pinirmahan niya lang pero hindi siya alam. Ang si Senate President Chis Escudero lang at si Chairman Saldico lang ang nag-usap. Regular ba yun? Hindi po regular yun. Maliwanag po yung mga sinasabi ko. Specific. Mr. Speaker, ulitin ko lang po. Ang reformang narinig ko sa ating kagalang-galang na kulig ay hindi sang-ayon dun sa aking ekspektasyon, if I may, pasensya na po. Kasi nga ang tanong ko is, what are the specific reforms that we need? Unfortunately, what I am hearing are allegations. Number 1, binawasan ang mga budget. Number 2, magpinsan ang presidente at ang speaker. Number 3, nagpirmahan ay 2 tao lamang. Mr. Speaker, distinguished colleagues, andyan nga ang problema. Nakita ngayon ay hinahanapan ng solusyon. And if we are talking about reforms, the reforms should actually be on accountability, on transparency. Ano pang reforma? Number 1, transparent budget process. Number 2, napaka-imposible naman na pipirma ka ng mga bagay na hindi mo alam. Kasi ang pumipirma ng budget ay ang bicameral conference. So, ibig mo bang sabihin na imposible, sabi kasi ni Garin, no, mga kabayan, imposible naman na pumipirma ka ng hindi mo alam. So, ano ang tingin mo sa presidente? Diba? Ano ang tingin mo sa presidente? Kasi siya naman ang last na pumipirma dyan. Diba? Siya naman ang last na pumipirma dyan sa budget na yan. Walang alam ang presidente. Garin, ikaw na ang nagsabi. Pumipirma ng walang alam. Diba? Kaya wag mong lilituhin ang mga taong bayan kasi kahit anong paikot-ikot mong sabihin dyan, kahit anong mabubulaklak na mga salita ang gamitin mo dyan, Garin, no? Walang pagbabago. Okay? Wala pong pagbabago sa nararamdaman ng taong bayan sa mga nangyayari ngayon. Ha? Dingbasya. O, basta ha, bahala na. Sigarin po yun, dingbasya. Ha? Hindi ko ma-pronounce na maayos. Kayo na lang pong bahala mga kabayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito mga kabayan? I-comment nyo na lang po sa baba. Yan, maraming salamat po mga karibin natin. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.